Sabi nga nila, beauty is in the eye of beholder. Yan ang laging naririnig ko. Pero, paano kung ang ganda pala ang magdadala sa'yo sa kapahamakan? Magpapalinlang ka pa rin ba sa nakikita mong kagandahan? Magandang umaga po, Sir Gimbal. Ako po si Jenalyn, Gina for short. 24 years old at taga Nueva Ecija. Kasalukuyan po akong nag-aaral ng medisina at 4th year college na. Ang nagkukwento ko po ay nangyari sa akin at sa best friend ko noong 2nd year college pa lang kami. Mayroon akong best friend, si Aliyah. Hindi siya yung tipikal na mahilig sa rom-com o K-drama. Dahil siya yung tipo ng taong mahilig sa mga kwento nitong madidilim at nakakakilabot. Para sa kanya, masarap pakinggan ang mga horror story. Lalo na yung mga vampira o multo. Mas gusto pa niya na manood ng mga dokumentaryo tungkol sa mga crime scene, investigation, kaysa sa mga love story. Ang pinaka-obsession niya ay ang mga kaso ng patayan o pagkawala ng tao na hindi na talaga nakikita. Yung mga misteryong walang kalutasan. Minsan, pinapakita pa niya sa akin ang mga balita o video tungkol sa mga ganito. At habang kinikilabutan ako, siya naman ay tuwang-tuwa. Parang detective ang datingan niya kung makapag-analisa ng mga detalye. Aminado ako, medyo kakaiba siya. Pero hindi naman ako makapili sa kaibigan. Napaka-palaban din niya at walang inaatrasan. Yun din siguro yung isa kong hinahangaan sa kanya na siya namang wala ako. Kahit taga-probinsya siya ay andun yung determinasyon niyang ipaglaban yung alam niyang tama. At isa yon sa aking napatunayan sa aking ibabahagi sa inyo ngayong araw. Nagkakilala kami ni Aliyah noong first year college pa lamang kami. Magkaklase kami sa isang general subject. Tapos magkatabi kami ng upuan. Noong una, tahimik lang siya at mukhang malalim. Pero isang araw, nagkaroon kami ng group project. Ang topic namin ay tungkol sa history ng isang lumang building sa campus namin. Habang nagre-research kami, bigla siyang naglabas ng mga lumang balita at artikulo sa mga di umano'y multo at kakaibang pangyayari sa building na yon. Doon nagsimula ang lahat. Sa simula medyo nagulat ako sa hilig niya. Pero unti-unti, nakita ko na sa likod ng pagiging mahilig niya sa creepy ay meron pala siyang sobrang talino at pagiging observant. Ang dami niyang alam sa iba't ibang bagay at masarap siyang kausap kahit pa minsan tungkol sa mga bagay na nakakapangilabot. Naging komportable ako sa kanya dahil ramdam kong totoo siya at walang tinatago sa akin. Kahit na minsan may pagka-creepy si Aliyah, sinasabayan ko na lamang siya. Kasi ang mahalaga, best friend ko siya at alam kong mapapagkatiwalaan ko siya. Kaya kahit anong hilig niya, tanggap ko. At sa tagal po namin magkasama ay parang magkapatid na lamang po kami ni Aliyah. Hanggang sa dumating po yung araw ng bakasyon. Dahil nasa kolehiyo na kami at nasa tamang edad.
okay lang sa magulang namin na magbakasyon kami kahit saan. Siyempre, ang unang nasa isip ko ay kung saan kami makakahanap ng bagong lugar. Isa sa mga napagdesisyonan kong puntahan ay ang baryo nila Aliyah sa probinsya. Matagal na niya akong kinukulit. Lagi niyang sinasabi na, "Gina, subukan mo naman ang buhay sa bukid. Sigurado akong mag-e-enjoy ka doon. Iba yung hanging sariwa at tahimik na lugar." Minsan pa nga pinipilit niya na kailangan ko raw manarasan ang mamitas ng prutas ng direkta sa puno o ang maglakad sa palayan habang papalubog na ang araw. Dahil medyo sawa na rin ako sa magulong buhay sa syudad na puno ng ingay at traffic, naisip ko na magandang ideya nga yun para makabawas ng kaunting isipin. Gusto ko ng pagbabago, ng pahinga at kapayapaan. Kaya para mawala ang pagkabagot namin ni Aliyah sa boarding house, hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa at nag-impake agad kami. At kinabukasan, umalis na kami at nagpunta sa kanilang lugar. Ramdam ko na magiging exciting ang bakasyong ito, lalo na at kasama ko si Aliyah. Malayo po ang kanilang lugar at sobrang layo rin ang itsura kumpara sa aming tinitirahan sa syudad. 2 bayan ang aming nilagpasan. Kaya medyo naging road trip yung biyahe namin dahil kung saan-saan nga kami dumadaan muna bago kami tuluyang pumunta sa kanilang lugar. Sobrang daming bundok at halos magkakahiwalay ang mga bahay sa aming dinadaanan. Tipikal na probinsyang-probinsya yung datingan. Hindi tulad sa aming lugar na dikit-dikit ang mga bahay at halos wala ng puno na makita. "Aliyah, saan dito ang sa inyo?" tanong ko habang sakay kami ng isang habal-habal. "Malapit na, Gina. Masyado ko namang excited." Sagot niya na sinabayan ko ng halikik. "Hay nako, Ali. Puro ka malapit na eh. Halos kanino mo pa sinasabing malapit na tayo eh." Giit ko na kinatawa naman ng kaibigan ko. "Huwag ka mag-alala. Papakilala kita sa mga lalaki doon nang magka-boyfriend ka na at nang mabawasan ang init ng ulo mo." Pabirong dagdag sa akin ni Aliyah. Pero hindi naman po talaga lalaki ang pakay ko sa lugar nila Aliyah, kundi kapahingahan. Kaya naman hinila ko na lamang ang buhok niya sabay sabing, "Gaga ka talaga." Ilang minuto na kaming nagbabiyahe at nakakakita na ako ng ilang taong naglalako ng gulay. May ilan na rin akong nakitang tindahan at may mga tao na rin na naglalakad. "Ito na, totoo na ito. Nasa baryo na tayo." Sabi ni Aliyah na pinaniwalaan ko naman dahil may ilang bata na sumasalubong sa kanya. Malayo pa ba ang inyo?" tanong ko muli pagkababa namin ng sasakyan. Doon ang amin. Lalakad lang tayo papasok at ayos na." Sagot ng kaibigan ko at pumasok kami sa medyo mapunong lugar. Sobrang lamig ng hangin at napaka-presko ng dating ng kapaligiran. At nang makalagpas kami sa makitid na daan na lupa ay doon ko napansin na may pamayanan pala sa loob ng gubat. May basketball court na walang gym sa pinakabugat ng pamayanan at may ilang bahay na half body ang nakapaligid. Maraming lalaki at bata na
nagbabasketball na napatigil nang dumaan kami ni Aliyah sa may gilid ng court. "Ayang, sino yung kasama mo? Pakilala mo naman." Sigaw ng isang lalaki na nakatambay sa gilid ng court. "Ay nako, ayaw niya sa panot." Sigaw naman ni Aliyah na kinatawa ko. Mapang-asar pala talaga si Aliyah, kaya naman gustong gusto ko na kasama siya. Tuloy-tuloy kaming naglakad papunta sa isang barong-barong at malayo pa nga lang kami ay sinalubong na kami ng ilang bata na galing sa loob ng bahay. "Ate Ayang," tawag sa kaniya ng mga bata na sayang-saya na makita siya. "Mga pamangkin ko nga pala," pakilala sa akin ni Aliyah. Kinawayan ko na lamang ang mga bata saka nagsitakbuhan muli sa bahay nila at ibinalita agad na dumating ang kanilang Ate Aliyah. Lumabas ang ina ni Aliyah at masaya kaming sinalubong. Kilala niya ako dahil ilang beses na rin siyang dumalaw sa boarding house na tinutuluyan namin. Pinagmerienda niya kami sa lumang hapag sa may kusina. Matapos nga naming ipagpahinga ang katawan galing sa biyahe at iayos ang dalang gamit. Habang kumakain kami ng nilagang saging at kamote ay napansin ko ang panay ang lingon ni Aliyah sa paligid. Para bang may hinahanap. "Nga pala, Nay?" tanong ni Aliyah habang iniinom ang kanyang kape. "Nasaan po si Itay?" Napatigil sandali ang ina niya at nagbuntong hininga. "Ay, hindi ko pala nasabi sa iyo. Hinahanap nila si Boyong. Ilang araw na raw siyang nawawala. Ang hinala baka inatake sa gubat." Napakunot-noo ko pero si Aliyah ay biglang sumimangot. "Nako, baka naman nakulong na yun." Sarkastikong sagot niya. "Laging ganyan yun. Tirador ng saging ng may sagingan. Buti nga sa kanya. Tirador pala ng saging ang lalaking nawawala at minsan na pala silang ninakawan ng lalaki. Kaya gano'n na lang ang inis ni Aliyah dito." Sandali pa nga po habang nag-uusap yung mag-ina ay may biglang tumawag sa labas ng pintuan ng kanilang bahay. "Tao po. Heto na nga po pala yung hiniram kong walis." Nabigla naman yung kaibigan ko nang makita ang isang dalaga na biglang tumawag. Sige Neng, pakiiwan na lamang diyan sa may labas." Sagot naman ng ina ni Aliyah na tawagin na lang po natin sa pangalang Tia Rosa. "Sige po, salamat." Mahina namang sagot noong babae. Sinundan ko ng tingin ito mula sa bintana at nakita ko na napakaganda ng kaniyang muka. Pero kahit na nga maladyosa siya ay may kakaiba siyang dating para sa akin. Hindi ko nga alam, baka nagagandahan lang talaga ako sa kaniya noon. Balingkinita na ang kaniyang balat at may mahabang buhok na kulot. Naiwan din sa hangin ang kaniyang amoy na parang amoy rosas. Matangos din ang ilong nito at talagang artistahin ang dating. Medyo nahiya nga po ako, Sir Gimbal, dahil mas mukha pa siyang naka-aircon kaysa sa akin dahil sa kinis ng balat niya. Napakabango rin ng kanyang amoy dahil sumasama sa hangin ang kaniyang pabango. Pero kung paanong hangang-hanga ko sa ganda ng babae ay gano'n naman po ang pagkaparaning ng aking kaibigan. "Nay, sino po yung babae?"
Agad na tanong ni Aliyah. Doon ko lang napagtanto na hindi pala niya kilala ang dalagang iyon. Si Criselda. Sagot ni Tia Rosa habang inaayos ang tasang kape sa mesa. Dayo yan dito sa baryo. Apo raw siya ni Simyong, yung matandang nakatira sa Duluhan, yung namatay nung nakaraang taon. Napakunot noo si Aliyah. Kailan po siya dumating at anong pangalan niya? Criselda? Angat naman sa pandinig, parang pangmatanda, hindi bagay. Hindi ako nakapagsalita pero totoo. Napansin ko rin yon sa itsura at kilos ng babae kanina. Para lang siyang kaidara namin. Pero ang pangalan niya parang hindi akma. Noong isang linggo pa siya dumating. Sagot ng nanay niya. Sabi niya dito muna raw siya magbabakasyon habang walang tao sa bahay ng lolo Simyong niya. Kaya ayun, siya ang tumatao sa lumang bahay. Aba, at nakakatulog pala siya sa bahay ni Kasimyong. Puna ni Aliyah, halatang hindi makapaniwala. Samantalang kami, takot na takot dyan noon. Nga pala po, sinong kasama niya roon? Tanong niyang muli, parang investigador na sumusuri ng bawat detalye. Si Kasimyong, oo. Pamilyar ako sa pangalan na yon. Madalas ikwento sa akin ni Aliyah yon kapag magkausap kami sa boarding house bago matulog. Bata pa raw sila. Iyon na ang panakot sa kanila ng mga magulang nila. Para hindi magpagabi sa lansangan. Sasabihin ng mga nanay, pag inabutan ka ni Kasimyong, ilalagay ka niya sa silong ng bahay niya. Ayon pa kay Aliyah, ang itsura ni Kasimyong ay sapat na para manindig ang balahibo ng kahit sinong bata. Kulubot na balat, mapupulang mata at laging galit ang ekspresyon. Parang asong ulol daw kung magalit at bihira lang lumabas ng bahay maliban na lang kung may kailangan. Mailan pa nga daw nagsasabing aswang daw yata ang matanda. Pero panakot lamang daw iyon sa kanila at kinalakihan na nilang gawing katatakutan yung matanda. Hanggang sa mamatay daw ito. Wala raw siyang kasama. Sagot ni Tia Rosa habang naguhugas ng mga tasa sa lababo. Mag-isa lang daw siyang natutulog doon. Wala raw ibang kamag-anak na pwedeng sumama at nasa malayo daw. Tumahimik si Aliyah sandali. At nakita kong kumunot ang noo niya. Paano naman siya nakakatulog sa bahay na yun? Bulong niya sa akin. Hindi ko nga maatim dumikit sa bakod noon eh. Tinignan ko si Aliyah at nakita ko sa mga mata niya ang halong pagdududa. Ay nako Ayang, malamang lolo niya yon, magtataka ka pa. Bakit naman siya matatakot sa sarili niyang lolo? Pambibiro naman ni Tia Rosa sa kanya. Ay siya, magpahinga na kayo pagkatapos kumain. Sabi ni Tia Rosa habang pinupunasan ang kanyang mga kamay. Tatapusin ko lang yung binabanlawan ko sa labas. Pagkasabi nun, mahinahon siyang tumayo at lumabas ng bahay. Masaya ang naging araw ko sa baryo nila Aliyah. Masarap ang hangin at mababait ang mga kapitbahay. At nakakaaliw ang mga bata at kung gaano kakakulit. Ganon sila kaaliwalas panoorin habang naglalaro sa labas.
Lalo na't kasama ko si Aliyah. Wala talagang kupas ang kakulitan niya kahit gabi na. Tuloy pa rin ang biruan namin habang nakaupo kami sa balkonahe. Nasa harap namin ang tasa ng kape at ilang pirasong nilagang saging. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng kudiglig at may hinang tawanan ng ilang bata sa may kanto. Pero bigla kaming napatigil nang may marinig kaming yabag ng maraming paa sa malapit. Maya-maya ay dumating ang tatay ni Aliyah, kasama ang ilan pang kalalakihan mula sa baryo. Lahat sila ay may seryosong muka at may bit-bit na mga itak. "Oh, nandito na pala kayo. Si nanay mo nasaan?" Bati sa amin ni Tiyo Ato, tatay ni Aliyah. "Nasa kwarto po nagtitiklop," sagot naman ni Aliyah. Maya-maya nga ay lumabas si Aling Rosa mula sa loob. "Oh, pasok muna kayo at nang makapagpahinga," anyaya niya sa mga lalaki na kanina pang nakatayo sa gilid ng bahay. Agad pumasok sa bahay ang mga kalalakihan at doon ko siya napansin. Si Asyong. Sa unang pagkakataon, napahanga ako ng isang lalaki. Matangkad siya, matipuno at may kakaibang dating. "Uy, yung mata mo baka matunaw sa kakatitig." Bulong sa akin ni Aliyah na nakangisi. Nahuli pala niya ako. Napatingin ako agad sa kanya kung wari na gulat. "Ha? Hindi ah. Napatingin lang ako kasi may kamukha siya." Napataas ang kilay ni Aliyah, halatang hindi naniniwala. "Si Asyong yan, malayong pinsan ko. Gusto mo ipakilala kita?" Ngumiti siya ng may halong pang-aasar. "Hindi, ano ka ba?" Mabilis kong tanggi. Pilit na pinipigil ang ngiti. Napatingin talaga ako. "Ay sus, kilala kita, Gina." Natatawang sagot ni Aliyah. "Saglit lang, maghahain lang ako." Tumayo siya at tumungo sa kusina habang naiwan akong tahimik. At muling napatingin kay Asyong na sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay bigla ring napalingon sa direksyon ko. Nagtagpo ang mga mata namin. Isang segundo lang. Nahuli niya ako na nakatitig sa kanya kaya ngumiti ito sa akin. Napahiya naman po ako kaya pumasok na lang ako sa loob at hinayaan muna sila sa labas. Buti nga at di sumunod si Aliyah at nagkaroon ako ng pagkakataon na sumilip sa may siwang para makita ng husto ang binata. At mula nga po sa loob ay rinig ko rin yung usapan ng mga tao sa labas. Malapit lang kasi yung kwarto namin ni Aliyah sa may balkonahe. "Ano Ato, kamusta ang paghahanap nyo?" Nag-aalalang tanong ni Tia Rosa sa asawa. Wala pa rin. Di pa rin namin siya nakikita. Halos halugugin na namin ang buong gubat pero wala pa rin." Dismayado naman ang boses ni Kato. "Nasa na kaya ang batang iyon? Sana naman ay makita na siya." Dagdag ni Tia Rosa. "Yaan nyo, Tia Rosa, mahanap din namin yon." Biglang singit ni Asyong na siyang kinakaligan ko. Pero maya-maya pa nga ay may 3 babae na nasa edad 40 pataas ang dumating. Parang latang-lata ang katawan dahil sa mabilis nilang paglalakad. "Ato,
nawawala rin si Orlan. Kahapon nagpaalam lang na pupunta sa bukid pero hanggang ngayon di pa bumabalik. Takot na kwento ng ginang. Ganon din si Oscar. Lingguhan yun kung umuwi pero isang linggo na pero di pa rin siya bumabalik galing kuprasan. Sabat naman ang isa. Diyos ko, ano na kayang nangyayari sa baryo natin? Napakrus na lamang ang Tia Rosa nang marinig ang balita ng mga kumare. Halos sunod-sunod ang pagkawala ng mga kalalakihan sa atin Baka may rebelde na dumudukot sa kanila. Wika naman ni Kato na parang nahihintakutan. Kung ganun dapat ay mag-ingat tayong lahat. Dagdag ni Tia Rosa. Yaan nyo Karing at Pilising. Hahanapin namin ang mga asawa nyo sa abot ng makakaya namin. Pangako ni Tiyo Ato. Maraming salamat Ato. Sana mahanap nyo yung mga asawa namin. Mangyak-ngyak naman na wika ng ginang bago tuluyang umalis ng bahay. Nga pala, Tiyo Ato, Tia Rosa, uuna muna kami ng mga barkada ko at baka hinahanap na kami sa bahay. Paalam ni Asyong na aking kinalungkot ng bahagya. Naiwan na naman na nag-uusap yung mag-asawa sa labas matapos umalis nung mga lalaki. Ako naman ay napahiga na lamang at nagulat nga ako nang makita ko si Aliyah na nakatitig sa akin na parang pinipigil ang tawa nito. Diyos ko, kailan ka pa dyan? Napasigaw nga ako sa gulat. Sabi na may gusto ka kay Asyong no? Tawang-tawa si Aliyah pero agad kong sinarahan ng kanyang bunganga para di marinig ng kanyang mga magulang. Lumipas nga po yung gabi at wala nang ginagawa kundi asarin ako ng asarin ni Aliyah. Kaya kinabukasan ay sinama niya ako sa may kanto. Papakilala daw niya ako kay Asyong. Ayaw ko sana sumama pero makaulit talaga ang babaeng yon. Hindi mo talaga siya matatanggihan. Panay ang tawa at pangungulit niya habang hinihila ako sa braso. Kaya ayun, napasama na rin ako sa huli at ang totoo'y kabado na ako. Habang papalapit kami sa may court, panay ang kwento ni Aliyah tungkol kay Asyong na minsan daw itong na-ospital dahil sa suntukan, na hindi raw ito basta-basta lumalapit sa babae at na kahit daw mukhang brusko ay malambing naman ang pinsan niya. Hindi ko alam kung bakit niya ako kinukumbinsi. Sinasadya ba niya o gusto na lamang niya akong asarin? Pero bago pa kami tuluyang makalapit, natanaw ko na si Crisel. Nakatayo siya sa di kalayuan sa gilid ng court. Nakasaya siya ng mahaba kulay puti at nakasando lang na hapit sa katawan. Kita ang makinis niyang balat. Walang bahid ng kahit anong peklat o galos at malusog niyang dibdib na halos sumilip na sa laylayan ng tela. Maaliwalas ang mukha niya. Parang laging bagong ligo at kahit walang make-up, lutang na lutang ang ganda niya. Bigla akong napatigil. Hindi dahil sa maganda siya, kundi dahil may bigla akong nakita na kakaiba. Parang itim na usok na nanggagaling sa katawan ni Criselda. Tahimik akong tumingin at inaantabayanan ko ang bawat kilos ni Criselda. Naglakad ito papalapit sa pwesto nila Asyong
na noon ay nakatambay kasama ang ilang lalaki sa may gilid ng basketball court. Nakita ko kung paano siya lumapit. Hindi nagmamadali, hindi rin nag-aatubili. Parang alam niyang inaabangan siya. Parang alam niyang lahat ng mata ay mapapako sa kanya. At hindi nga ako nagkamali. Isa-isang napalingon ng mga lalaki. Yung dating tawanan at biruan, bigla na lang natahimik. Napalitan ng mga ngiti ng mga titig at pagkakandarapang kunwaring chill lang. Pero halatang halata ang tuwa nila sa pagdating ni Crisel. Napatingin ulit ako kay Crisel at sa isang iglap, sumulyap siya sa direksyon namin. Sa akin. Tinagnan niya ako saglit ngunit sapat na yon para makaramdam ako ng malamig na haplos sa bato ko. Parang may nanunuot sa loob ng katawan ko. Ngumiti siya. Dahan-dahan. Maganda, oo. Pero may kung anong kasabay ang ngiting yon na hindi ko mawari. Kaya hindi ako agad nagandahan dahil sa ibang pakiramdam na iyon. Kinilabutan ako. Hindi naman iyon napansin ni Aliyah dahil andar ng andar ang bunganga niya. Kinakabig ko siya at dun laang siya tumigil. Medyo naiinis pa ito dahil tinulak na ng mga barkada si Asyong papunta kay Criselda. Rinig na rinig namin ang kantsawan nila pero hindi iyon ang pumukaw ng pansin ko, kundi ang parang itim na aura. Yung parang usok na biglang lumabas mula kay Crisel papunta kay Asyong. Bes, nakita mo ba yun? Tanong ko kay Aliyah. Halos pabulong. Oo, kitang-kita ko kung paano siya kumikir sa crush ng best friend ko. Ismid ni Aliyah. Hindi yun. Mahina akong sabi. Ano naman? Tanong ni Ali. Halatang naguguluhan. Yung itim na usok, parang may lumabas sa kanya, parang usok na kulay itim. Sagot ko. Medyo nanginginig ang boses. Huwag mong sabihing nahawa ka na sa pagiging creepy ko, ha? Baka naman selos lang yan, Beshi. Biro ni Ali sabay irap. Totoo, Aliyah. Hindi ako nagbibiro. Diin kong sabi. Napatingin sa akin si Aliyah at wari ko ay napansin niya ang pamumutla ko. Ganito na lang. Uwi muna tayo, baka gutom ka na, Gina. Hinila niya ako papalayo at umuwi na nga kami. Noong araw na iyon ay kami lang ang nasa bahay dahil sumama si Tia Rosa sa paghahanap ng nawawalang mga kumpare. Ano ba talagang nakita mo, Gina? Ngayon lang kita nakitang nagkaganyan. Ali, tanda mo ba yung nakuwento mo sa akin dati? Tinanong ko sa kanya. Alin yun? Tungkol sa mga mangkukulam, aswang, engkanto o mga nawawalang kaso? Sunod-sunod na sabi ni Aliyah. Oo, lahat ng yan. Bigla ko kasing naisip na paano kung si Criselda ay hindi normal? Muli kong sabi na agad na kinatakahan ni Aliyah. Bakit? Dahil ba sa sobra na ba siya sa ganda kaya hindi na siya normal?
medyo may pag-uuyam na sagot sa akin ni Aliyah. Hindi yun yung tinutukoy ko. Oo, maganda nga siya pero what if ginagamit niya lang yung ganda niya para mambiktima? Agad kong sabi na kinabigla ni Aliyah. Paano mo naman yan nasabi? Nagtataka niyang tanong. Humarap ako kay Aliyah at tinitigan siya sa mga mata. Aliyah, kitang-kita ko yung itim na usok na lumabas sa katawan ni Criselda. Sabi ko na agad na napag-isipan ni Aliyah ng kakaiba. Kung ganun dapat alamin natin ang buong katotohanan. Sunod-sunod na kasi ang pagkawala ng mga kalalakihan sa baryo natin. Sambit ni Aliyah na ngayon ay hindi na basta nangungulit lang. Seryoso na ang tono ng boses niya at baka sa mga mata niya ang pag-aalala. Balita ko may 2 na namang nawawala mula kahapon. Narinig ko sa usapan ni nanay kaninang umaga. Napalunok ako nang maramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Kailangan nating malaman ang totoo, Ali. Sabi ko, mahina pero buo ang loob. Baka tunay ang hinala ko. May halong takot ang tinig ko at hindi ko iyon naitago. Alam ko kasi kung sakaling tama kami, kung totoo ngang may hindi likas na katauhan si Criselda, masasangkot kami sa isang bagay na hindi biro. Isang bagay na hindi lang basta chismis o kwento ng matatanda. Isa iyong panganib na hindi pa namin kailanman nararanasan. Huwag kang mag-alala, hindi tayo magpapawalang bahala sa mga kaganapan sa baryo namin. Sagot ni Aliyah, sabay hawak sa kamay ko ng mahigpit. Lihim nating iimbestigahan si Criselda. Total, abala naman ang mga taga-baryo sa paghahanap sa kani-kanilang mga asawa. Napahinto siya saglit. Huminga ng malalim. Tayo naman ang maghahanap ng solusyon. Kaya naman po, Sir Gimbal, habang parami nga ng parami ang mga nawawalang kalalakihan sa baryo nila Aliyah, ay mas lalo rin pong tumindi ang paghahanap namin ni Ali ng kasagutan sa mga pangyayaring kababalaghan. Hindi na kami mapakali sa dami ng tanong na bumabagabag sa amin. Araw-araw ay panibagong mukha ng asawa o anak na lalaking hindi umuwi. Ang mga batay halos pare-pareho. Huling nakita malapit sa gulod kung saan ay nag-iisang daan papunta sa bundok. Kaya isang gabi, habang halos wala ni isang tao sa lansangan at abala ang buong baryo, pagtitipon-tipon para sa isa na namang paghahanap, naisipan namin ni Aliyah na gawin ang aming plano. Tumungo kami sa lugar kung nasaan nakatira si Criselda. Tahimik ang gabi. Wala ni isang ingay kundi ang mga huni ng kuliglig at ihip ng malamig na hangin na humahampas sa aming mga batok. Sa bawat hakbang namin ay madamong daan papunta sa gulod. Parang mas lalo akong napapaisip kung tama ba talaga ang ginagawa namin. Sigurado ka ba dito? Bulong ko kay Aliyah habang bit-bit namin ang mga flashlight na nanginginig sa aming mga kamay. Tumango lamang siya, pero nakita ko sa gilid ng mata ko ang paminsan-minsang paglingon niya sa paligid.
Hindi lang ako ang kinakabahan. Malayo ang bahay ni Criselda. Nasa pinakagilid ito ng baryo. Sa tuktok ng gulod na halos matabunan na ng mga damo at malalaking punong kahoy. Wala itong katabing bahay kaya talagang nakakapagtaga kung wala siyang tinatago doon. Marahan kaming nagtungo ni Aliyah doon sa gulod. Malayo-layo na rin kami sa pinakasentro ng baryo. Nang malapit na nga kami sa mismong bahay ay dahan-dahan kaming yumuko at nagtago sa likod ng isang matandang puno ng balete. Tahimik kami nagmasid. Pilit na pinipigil ang hininga habang pinapakaramdaman ng paligid. Nag-aabang kami ng pwedeng ebidensya laban sa babae. Pinag-aaralan namin kung may kakaibang nangyayari sa lugar. Sa unang tingin, mukha namang normal ang lahat, Sir Gimbal. Medyo luma na nga lamang ang bahay. Gawa ito sa kahoy na halatang matagal na ngang nakatayo sa gulod dahil may kalumaan na at ang mga bintana ay yari sa kapis na may bahagyang basag sa gilid. Sa bandang itaas ng bahay, sa tapat ng isang bintana, may bahagyang liwanag na lumalabas. Hindi namin alam kung kandila ba iyon o lampara. Sarado kasi ang bintana kaya di namin alam kung nag-iisa ba talaga si Criselda sa loob. Bigla kaming napaigtad ni Aliyah nang marinig naming muli ang yabag ng mga paa na papalapit sa lumang bahay ni Criselda. Agad kaming yumuko sa likod ng puno ng balete. Halos hindi na humihinga habang nakikiramdam. Mula sa likod ng mga dahon, natanaw namin ang dalawang lalaking papalapit sa bahay. Kilala ni Aliyah agad ang isa. Barkada ni Asyong. Yung isa naman ay mukhang dayo. Hindi namin pamilyar ang itsura. Medyo may edad na pero malinis, manamit at may dala ring bulaklak. Sumili pa ako ng mas maigi. Hinanap ko si Asyong. Baka kasi kasama siya. Buti na nga lamang at wala siya roon. Nagkatinginan kami ni Aliyah. Parehong nagtataka. Anong ginagawa ng mga yun dito? Mahinang bulong niya. Baka dumadalaw kay Criselda o aakyat ng ligaw? Sagot ko, bagamat hindi ko rin sigurado. Nang makarating ang dalawang lalaki sa tapat ng bahay, kumatok ang isa sa pinto at naghintay ng ilang segundo. Saglit pa nga at bumukas ang malamlam na ilaw sa ibaba ng bahay at ilang sandali lang bumukas ang pinto at doon muling lumitaw si Criselda. Nakasuot siya ng manipis na itim na pantulog na halos lumulutang ang kanyang katawan. Ang balat niya ay maputi at makinis. Kumikintab sa ilalim ng ilaw mula sa loob. Ang buhok niyang mahaba ay nakalugay at ang ngiti niya ay tila malamig pero nakakaakit. Pasok kayo. Narinig naming sabi niya. Ang boses niya ay parang hangin na malamig, pero may halong lambing na hindi mo matatanggihan. Ngumiti ang dalawang lalaki na tila nahipnotismo sa ganda ni Crisel at sabay sila na pumasok. Si Criselda naman ay nananatili sa may pintuan. Pero
bago niya ito tuluyang isara. Luminga-linga muna siya. Dahan-dahan ang galaw ng ulo niya. Una sa kaliwa, tapos sa kanan. Parang inaalam niya kung may tao pa ba sa labas. Napatigil kami sa paghinga. Yumuko ako agad at sinabayan ako ni Aliyah. Ramdam ko ang tibok ng puso ko sa tenga ko. Sobrang kaba. Ilang segundo pa. Sakalang niya dahan-dahang isinara ang pinto. Nilalamok na kami ni Aliyah pero wala pa rin kaming nakikitang kakaiba. Hanggang sa napag-isipan naming umuwi pero nang akma na kaming aalis, ay narinig namin ang malakas na sigaw ng lalaki sa loob ng bahay. Nanlaki ang mga mata namin ni Aliyah pero wala kaming ideya kung bakit hanggang sa narinig namin ang mahina hanggang sa papalakas na tawa ni Criselda. Aliyah, ano yun? Nangangatal kong tanong. Di ko alam. Tara, silipin natin. Matapang na sabi ni Aliyah pero kinapitan ko siya sa braso para pigilan. Paano kung... Hindi pa nga ako nakakatapos magsalita ay muli na naman naming narinig ang malakas na sigaw ng lalaki na sinabayan pa ng malakas na halakhak ni Criselda. Pero yung mga tawa na iyon ay parang hindi na nanggagaling sa isang magandang babae. Parang galing sa ilalim ng lupa ang bawat halakhak na iyon. Tara, tignan natin. Pilit sa akin ni Aliyah pero natakot ako kasi baka nga hindi normal na tao si Criselda. Hanggang sa bigla naming nakita na bumukas ang pinto ng bahay. Mula dun ay nakita namin na halos gumagapang na ang barkada ni Asyong. Madilim na sa loob kaya naman di namin makita si Criselda. Pero hindi na pagkahanga ang aming nakita sa mga mata ni Criselda. Hindi na siya yung babaeng maganda. Nakakatakot ang kaniyang itsura. Yung kaniyang mahabang buhok ay parang buhok ng isang matandang matagal nang hindi nakakaligo. Sobrang gusot at parang may nakatirang kwago sa loob. Yung kaniyang balat na sobrang kinis ay naging kulubot na parang sobrang tanda niya. Sinabayan pa ng mahabang kuko at mga daliri. Tulong! Sigaw ng barkada ni Asyong na parang pinahihirapan ng huminga. At saan ka pupunta? Diba sabi mo ako ang pinakamaganda? Halika, samahan mo ko. Hihihi. Nakakatakot na wika ni Criselda na parang may kung anong kahulugan. Ayoko. Nahihirapang sigaw ng barkada ni Asyong. Pero mistulang walang awa si Criselda nang bigla na lang kaming nakarinig ng impit na sigaw. Bigla-bigla na lamang nawala sa paningin namin ang lalaki at bigla na lamang nagsara ang pinto ng bahay na parang kinain sila ng bahay. Nanginginig kami ni Aliyah sa takot. Hindi namin alam kung ano ang gagawin namin. Naramdaman ko ang kakaibang takot na hindi pa namin nararamdaman mula pa noong una. Sinasabi ko na may kakaiba sa babaeng iyan. Galit na wika sa akin ni Aliyah. Anong gagawin natin, Ali? Hindi natin alam kung ano ang nangyayari sa mga tao sa loob.
Nangangamba ko namang sabi na agad kinailing ni Ali. Uwi na muna tayo, Gina. Dapat nating ipaalam ang buong pangyayari sa lahat. Matapang nasabi sa akin ni Aliyah na sinang-ayunan ko naman. Agad nga kami Sir Gimbal na umuwi upang ipaalam sa lahat ang nangyari. Pero wala pa ring tao sa bahay dahil nga nagpupulong-pulong pa rin sila ng pwedeng gawin. Bukas na bukas rin, kukumprontahin natin si Criselda. Dagdag ni Aliyah. Sumang-ayon na rin lamang ako sa sinabi ni Ali pero sa totoo lamang ay hindi talaga ako sana papayag sa kaniyang mga plano. Dahil kung si Criselda ay hindi naman talaga normal, maaring hindi kami ligtas. Pero tulad nga ng aming pinag-usapan ay inabangan namin si Criselda sa may kanto. Nakita namin na hindi ito tulad ng aming nakita noong gabi. Lalo itong gumanda at kuminis. Ang kanyang amoy ay talagang pumapasok sa aking ilong. Sobrang bango niya na siyang dahilan upang magsilingon ng mga kalalakihan. Wag na wag kang magpapadala sa babaeng iyan, Gina. Sigurado akong pinatay na niyong mga lalaki kagabi at maaring siya rin ang dahilan ng sunod-sunod na pagkawala ng mga lalaki sa baryo namin. Galit na wika ni Aliyah habang patungo kami sa direksyon ni Criselda. Hindi pa nga kami nakakalapit ay agad nang umandar ang bunganga ni Aliyah. Oy, ikaw, sino ka ba talaga? Agad na sarkastikong tanong ni Aliyah. Ako? Nagtataka at parang nagmamaang-maangang wika ni Criselda. May kausap ba akong iba? Malamang ikaw. Galit namang sagot ni Ali. Ako? Ako si Criselda. Tagagulod ako. Apasutuhod ni Lolo Simyong. Siguro ngayon nyo pa lang ako nakita kaya di nyo ako kilala, no? Mahinang sagot nito sa amin na parang sobrang bait niya. Hindi, dahil kagabi nakita ka namin sa bahay nyo sa Gulod. Nasaan yung dalawang lalaking nagtungo sa bahay mo? Dire-diretsong sambit ni Ali na parang di na nag-iisip ng sasabihin. Bigla naming nakita ang pagbabago ng mukha ni Criselda. Yung maaliwalas niyang mukha ay parang nabalutan ng kung anong halo-halong emosyon. Ano, di ka makaimik ano? Dahil alam namin ang lihim mo. Wika ni Ali habang dinuduro si Criselda. Pinigilan ko si Aliyah pero bigla na lamang ngumiti si Criselda tila na nang iinis sa amin. Kagabi ba? Sana dumaan kayo sa bahay nang makapagkape kayo. Tungkol naman sa manliligaw ko, umuwi na sila kagabi pa. Sabi ni Criselda na parang walang tinatago sa sarili. Parang ang galing-galing niyang magtago ng lihim. Pero hindi iyon pinaniwalaan namin ni Aliyah. Siguraduhin mo lang na totoo ang sinasabi mo dahil kung hindi, kami ang makakalaban mo. Madiin na pagbabanta ni Aliyah. Sige. Makahulog ang tawa ni Criselda bago ito dumiretso. Nang makaalis na si Criselda ay umuwi na rin kami pero nakakapagtaka nga dahil nakita namin yung barkada ni Asyong na nasa kanilang bahay. Ali, di ba siya yung dumalaw kagabi kay Crisel? Tanong ko kay Ali na napalingon naman ito sa bahay ng lalaki at nagulat din. Oo,
ibig sabihin umuwi talaga ito? Nagtatakang sabi ni Ali. Kung ganun, tamang hinala lang pala tayo. Sabi ko naman, pero di rin sang-ayon sa akin si Ali. Sa tingin ko, kailangan pa rin nating alimin ang buong katotohanan. Nararamdaman ko na parang may mali talaga. Matapang pa rin sabi ni Aliyah. Hanggang ilang araw nga po ang nakakaraan at patuloy pa rin ang kabi-kabilang pagkawala ng mga lalaki sa baryo at mas lalo ngang tumindi yung mga pangyayari. Dahil nawala sa matinong pag-iisip yung barkada ni Asyong. Hindi naman po namin masabi sa mga magulang ni Aliyah ang aming hinala. Dahil nga bumalik naman yung isang lalaki ng buhay. Ali, magtanong kaya tayo sa albularyo. Baka alam niya o kilala niya ang lahi ng simyong na kinakatakutan yun noon. Wika ko kay Ali. Minsang naglalaba kami sa batis. Napapansin ko po kasi na kada may nawawalang lalaki sa baryo, nagiging mas maganda at maliwala si Criselda. Tama, ayon kasi sa nabasa ko ay madalas ginagamit ng mangkukulam ang dugo ng mga berheng babae para magmukhang bata sila. Sabi ni Ali na mukhang nakukuha na ang aking punto. Kaya nga Ali, kinukutuban ako. Paano kung... Hindi pa nga ako nakakatapos magsalita nang biglang sumingit si Ali. Si Asyong, alam ko malapit na yun maging biktima. Buti nga at di agad siya natutukso kay Criselda eh. Anong gagawin natin, Ali? Nangangamba ko namang sabi. May kilala akong makakatulong sa atin, pero sa kabilang barangay pa. Agad nga akong nabuhayan ng loob nang sabihin yun ni Ali. Kinabukasan, maaga pa lang ay umalis na kami ni Ali. Naglakad kami sa baku-bakong daan. Tinuwid ang ilog na hanggang tuhod ang tubig at inakyat ang matarik na daan. Mag-iisang linggo na kasi mula nang magbakasyon ako kina Aliyah. At sa buong linggong yon, puro balita lang tungkol sa mga nawawala ang naririnig ko. Kaya naman habang abala pa rin ang lahat sa paghahanap sa mga nawawala, minabuti naming magkaibigan ni Ali na lihim muna ang paghahanap namin ng solusyon. Hindi namin pwedeng ipaalam sa kahit sino ang plano naming lapitan ng albularyo, lalo na kay Criselda. Ayaw naming malaman niya. Baka masira lang ang lahat. Kailangan naming maging maingat at matahimik para hindi siya makahalata sa aming mga galaw. Baka kasi di po namin magawa ang plano kung sakaling malaman ni Criselda ang aming mga hakbang. Magtatanghali na nga nang makarating kami sa bahay ng albularyo. Nakatayo ito sa gitna ng masukal na lugar. Napapalibutan ng matatayog na puno at iba't ibang uri ng halaman. May usok na lumalabas sa bintana nito na amoy dahon at insenso. Tao po, Tandang Kaloy. Tawag ni Ali. Medyo malakas ang boses para marinig sa loob. Sumandal siya sa poste ng bahay habang hinihintay namin na may sumagot. Bumukas ang pinto at tumambad sa amin ang isang matandang lalaki na parang nasa edad 60. May mahabang puting buhok siya at balbas na hanggang dibdib. Pero halatang malakas pa rin ang katawan niya dahil sa mga kinakain niya sa paligid. Ang mga mata niya ay matalim at tila may alam sa lahat ng bagay. Nagtataka siyang tumingin sa amin. Siguro'y bihirang may bumisita sa kanya na kabataan.
Pasok kayo mga ining. Paanyaya sa amin ang matanda habang bahagyang nakangiti. Maliit lang ang bahay niya pero ang daming mga anik-anik na nakasabit sa dingding. Mga tuyong dahon, balat ng ahas at iba't ibang hugis ng kahoy. Amoy lupa at damo ang buong paligid. Anong papagupot nyo, iha? Tanong niya sa amin habang kumukuha ng dalawang malaking bangkito at inilagay sa gitna ng sala para maupuan namin. Umupo kami at nagkatinginan kami ni Ali. Alam naming hindi ito ang tamang tanong para sa aming pakay kaya naman dire-diretso si Aliyah na nagsabi, "Hindi po kami magpapagamot, Tandang Kaloy." Sabi ni Ali nang walang pag-aalinlangan. "May gusto lang po kaming itanong. May kilala po ba kayong nagngangalang Semyong?" Nagulat ang matanda nang marinig ang pangalan ni Semyong. Kumunot ang noo niya at sumeryoso ang kanyang muka. Tila nag-iisip siya ng malalim bago magsalita. Si Semyong," ulit niya at tumango kami ni Ali. Si Semyong, dati ang mangkukulam. Bata pa lang siya ay may kakaiba na siyang kapangyarihan. Pero matagal na siyang tumigil sa ganoong gawain. Dito rin siya sa lugar na lumaki kaya kilala ko siya. Pero buhat nung umalis siya ay wala na akong balita. Nanlaki ang mga mata namin ni Ali, isang dating mangkukulam. Ibig sabihin, totoo ang mga nabasa ko. Nagkatinginan kami at doon na namin naramdaman na malapit na kaming makatuklas ng isang malaking lihim. Bakit niyo ba siya hinahanap?" Tanong ni Tandang Kaloy, mukhang nagtataka pa rin. "Matagal na pong patay si Semyong pero may nakatira po sa bahay niya, si Criselda." Sagot ko. Criselda? Biglang nagulat si Tandang Kaloy. Heto po ang larawan niya." Inabot ni Aliyah yung picture ni Criselda na palihim naming kinuhaan gamit ang cellphone ko. Ito ba si Criselda?" Parang hindi makapaniwala si Tandang Kaloy sa nakita. "Opo, siya po. Ang hinala lang po namin ay baka siya ang dahilan ng sunod-sunod na pagkawala ng mga lalaki sa baryo namin. Mula po kasi nung dumating siya ay gano'n na rin yung misteryong pagkawala ng mga lalaki sa baryo." Bumuntong hininga ang albularyo. Tila may mabigat siyang sasabihin. Si Criselda, hindi talaga siya dalaga. Mas matanda pa siya sa amin ni Semyong. Kapatid niya yan. Siya ang panganay na kapatid ni Semyong. Nagulat kami ni Ali. Hindi kami makapaniwalang totoong matanda na si Criselda. Hindi kami makapaniwalang di malimatang nakita namin na minsang kumulubot ang katawan nito. Gusto niya sigurong maghiganti sa mga lalaki, sabi ni Tandang Kaloy. At sa bawat salita niya, lalong bumigat ang pakiramdam namin. Kitang-kita sa mukha niya ang lungkot at pagkadismaya. May sakit siyang karanasan sa nakaraan. Isang lalaki ang sumira sa kanya at sa kinabukasan niya. Dahil doon napuno ng galit ng puso ni Criselda. Sa dami ng sama ng loob, bumalik siya para gawin ang gusto niya.
ang gawing miserable ang buhay ng mga kalalakihan at kumuha ng kapangyarihan. Bumuntong hininga ang matanda. Tila may malalim na pinaghuhugutan ang kanyang mga salita. Kaya gumamit siya ng itim na mahika. Hindi lang basta mahika, kundi ang pinakamadilim na uri at ang pinaka nakakatakot sa lahat. Dagdag niya at nanlaki ang mga mata namin ni Aliyah. Ay pinapatay niya ang mga lalaking ipangligo ang kanilang dugo. Oo, tama ang narinig nyo. Sariwang dugo ng mga binatilyo at mga kalalakihan ng kanyang ginagamit. Nanginginig ang boses niya nang ipagpatuloy ang kwento. Naniniwala siya na sa ganoong paraan, manunumbalik ang kanyang ganda at magiging kaakit-akit ulit siya. Para sa kanya, iyon ang pinakamabisang paraan para magmukhang bata at sariwa ang isang panlilanglang na gamit niya para makahikayat ng mas marami pang biktima. Bago siya magpatuloy, tumingin ito sa amin na parang nahihintakutan. Iyan ang kanyang nakakatakot na sikreto para sa kanyang walang hanggang kabataan at kung bakit napakaraming lalaki ang nawawala sa lugar nyo. Tumitig ng matalim sa amin si Tandang Kaloy. Ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Hindi lang basta paghihiganti ang gusto niya, kundi ang makamit ang kapangyarihan at ang maibalik ang kanyang nakaraang ganda sa paraang tama at sa bawat lalaking nawawala. Lalo siyang lumalakas. Kaya kailangan nating mag-ingat. Delikado si Criselda. Duktong ng matanda sa mga kwento nito. Kung ganun po, paano po namin siya mapipigilan sa kanyang ginagawa? Tanong ko. Simple lang. Tuwing gabi, bumabalik ang totoong edad at mukha ng mangkukulam na gumagamit ng mahika. At kailangang may maihalo itong dugo sa kanyang panligo upang bumalik ang kanyang angking ganda. Kwento si amin ni Tandang Kaloy. Hindi nang bibiktima ng babae si Criselda dahil ang dugo ng babae ang kahinaan niya. Dugtong niya. Ano pong gagawin namin kung ganun? Tanong namin muli ni Aliyah. Unahan niyo siya. Bilin sa amin na di namin alam kung papaano. Gawin niyo ang hakbang na aking sasabihin. Sabi sa amin at inabot niya ang isang maliit na bote na may nakalagay na sulat. Bigkasin niyo na lamang ang sulat na iyan ng lihim na habang pinapatakan niyo ng sariwang dugo ninyo ang tubig na panligo ni Criselda. Bilin sa amin na parang sobrang dali lang ng gawin pero sa katunayan ay hindi namin alam kung papaano. Sa oras na gawin nyo ito bago mag 12:00 ng gabi, ay makikita ninyo ang pagbabalik ng anyo ni Criselda. Mawawala ang lakas niya, maging ang sumpang kanyang binitawan. Dugtong nito bago kami umalis. Matapos naming magpaalam, agad kaming bumalik ng bahay. Pagdating namin ay nadatnan namin ng nagpupulong-pulong ang mga taga-baryo sa balkonahe ng bahay. Ang kanilang mga muka ay bakas ang matinding takot at tila ba hindi sila mapalagay sa sunod-sunod na pagkawala ng mga kalalakihan sa kanilang lugar. May ilan pa ngang nagmungkahi na magbantay sa gabi, habang ang iba ay nag-aalala kung sino ang susunod. Sa gitna ng tensyon,
napalingon kami nang dumating si Criselda. Kasama si Asyong. Kapwa sila nakangiti. Walang pakialam sa paligid. Si Criselda ay suot ang isang simpleng bestida na lalong nagpalutang sa kanyang kagandahan. Habang si Asyong naman ay tuwang-tuwa sa kanyang tabi. Hindi ko maitago ang biglang pagsikip ng dibdib ko. Medyo nakaramdam ako ng selos, Sir Gimbal. Pero pinilit kong huwag ipahalata. Pilit kong tinatago ang aking selos kahit na para akong nilulunod sa sariling emosyon. Yung mga plano namin ay tinago rin namin maging sa mga magulang ni Ali. Basta kami ni Aliyah ay nagkasundo, gagawin namin ang lahat, anuman ang kailangan, upang tuldukan ang kaguluhang iniwan sa amin ng kababalaghan. Ilang sandali pa, habang ako'y nag-iisip kung paano magsisimula, ay narinig ko ang isang pamilyar na tinig mula sa likod ng bahay. Malambing ito at parang may kinausap. Sinilip ko ito at nakita ko nga yung dalawa na nasa likod bahay. Asyong, pwede mo ba akong ilibot sa mga lugar na magaganda? Gusto ko lang sana makalanghap ng sariwang hangin kahit sandali lang. Bulong ni Criselda sabay hagik-hik na parang inaakit si Asyong. Napakuyom ang kamao ko sa inis habang pinagmamasdan sila mula sa aming kwarto. Isang kunot at pag-ismid ang aking ginawa. Hindi dahil sa selos kundi dahil alam kong may tinatago si Criselda. At lalong alam kong hindi siya dapat pagkatiwalaan. Sige ba, kung gusto mo dalhin kita sa ilog mamayang gabi. Ligo tayo. Sagot naman ni Asyong na lalo pang nagpalungkot sa akin. Sige pero huwag tayo magpagabi ha. Malanding sagot naman ni Criselda. Nung narinig ko po iyon ay agad nga akong tumakbo papunta kay Aliyah na nasa kusina. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng aking narinig. At kahit medyo nagsiselos nga ay natuwa na rin kami dahil magagawa namin ang aming mga plano. 6:00 ng hapon noong nagsialisa na muli yung mga tao sa baryo. Si Tia Rosa naman ay nasa bahay lang kaya medyo nahirapan kaming magpalusot ni Aliyah. Buti na nga lamang at may isang babae na nagpunta sa bahay nila. Si Leia daw ang pangalan. Tia Rosa, nandyan ba si Ayang? May lupakan sa amin, imbitahin ko sana. Paalam nito na aming kinatuwa ni Ali. Oo, sige. Sasabihin ko. Sagot ni Aling Rosa. Uuna muna po ako, Tiyang Rosa, at may pupuntahan pa. Sagot nito. Agad nga kaming nagbihis ni Ali at matapos nga po magpaalam sa ina niya ay dumiretso nga kami sa lupakan. Nakasalubong na namin si Criselda kasama si Asyong na siyang nagpasikip ng aking dibdib. Iyaan mo na, Gina. Malapit na matapos ang era ng babaeng iyan. Paalala sa akin ni Ali. Siguro mga 7:00 na ng gabi nung natapos yung lupakan. Pero dumiretso na nga kami ni Aliyah sa gulod. Pagpasok pa lang namin ay halos mapatakip na kami sa aming ilong. Isang amoy na sumalubong sa amin ay nakakasulasok. Parang pinaghalong agiw, lumang kahoy na nabubulok at mas matindi pa, amoy patay. Parang may naaagnas sa isang sulok ng bahay. Kung ano ang ginanda ng itsura niya ay ganon kabaho at kasuka-suka ang buong bahay. Anong klaseng bahay to? Bulong ni Aliyah habang sinusundan ako papasok. Amoy bangkay. Tahimik kaming lumibot sa loob. Pinilit naming huwag gumawa ng ingay.
Hinanap namin ang lugar na sinasabi nilang paliguan ni Criselda. Ngunit kahit anong hanap namin ay wala kaming makita. Ang banyo sa loob ng bahay ay luma na at halos wasak at walang sinyalis ng tubig na ginagamit. Walang timba, walang planggana. Hanggang sa mapansin namin ang isang pinto sa likurang bahagi ng bahay. Mababa ito, halos kasing laki lang ng mga silong at parang may hagdanan pababa. Napalunok kami pareho ni Aliyah. Wala na tayong ibang pupuntahan, baka naroon yung hinahanap natin. Bulong ko. Binuksan namin ang pinto at agad kaming sinalubong ng mas matinding baho. Para kaming sinampal ng amoy, parang pinagsamang usok ng kandila, nabubulok na damo at dugo. Dahan-dahan kaming bumaba sa makitid na hagdan papunta sa silong sa loob. Tanging liwanag ng mga itim na kandila ang nagsisilbing gabay sa amin. Sa gitna ng silong ay naroon ang isang malaking kawa. Kulay itim at lumang-luma na ito. Ang ibabaw ay natatakpan ng usok mula sa kumukulong likido sa loob. Hindi namin maaninag kung ano ang nasa tubig. Pero ang amoy nito ay masangsang, mabaho at tila may halong bulok na laman. Napatigil kami pareho ni Aliyah. Napatingin sa isa't isa. Kapwa hindi makapaniwala sa aming nasasaksihan. Siguro ito na yung panligo niya. Simulan na natin bago pa ito bumalik. Suwestyon ko. Agad nga naming sinugatan ang aming mga pulso at tumagas ang dugo dito. Tinapat namin iyon sa tubig at binigkas ng lihim ang mga salitang nasa bote na binigay sa amin ni Tandang Kaloy. Bigla nga lamang nag-iba ang amoy ng tubig. Kumulo ito at parang may kung anong puwersa na galing dito ang lumabas. Saglit pa at narinig namin ang boses ni Criselda na parang may kausap. Babalik ako, Crisel. Magbabawas lamang ako. Sabi ni Asyong na kasama pala nito. Natakot nga ako dahil baka ito na ang sunod na biktima. Buti na nga lamang at nagawa namin ang pangontra. Bumukas nga ang pinto sa may silong at pumasok si Criselda. Hinubad ang kaniyang saya at utay-utay siyang naglakad papunta sa kawa. Samantalang nakatago naman kami ni Aliyah. Sa may lumang kahong gawa sa kahoy, kita namin ang makinis nitong balat pero ang pinaka-iniintay namin ay ang makita siyang bumalik sa anyo. Isa na namang biktima, bulong ni Criselda habang sumusulbot sa tubig pero ang kanyang mahinang tawa ay napalitan ng nakakatakot na titig nang lumubog siya ng tuluyan. Napasigaw ito na siyang dahilan upang sundan siya ni Asyong. Pero huli na ang lahat dahil unti-unti na siyang pinapaso hanggang sa maging itim na usok na lamang siya. Gulat na gulat naman si Asyong sa nakita. Pero bigla na lamang siyang nagulat nang makita niya ang sarili niya sa loob ng bahay ni Criselda. Doon lang namin napagtanto na nasa ilalim pala ng mahika si Asyong na nagtatakbo palabas ng makita ang nakakatakot na itsura ng bahay. Samantalang kami naman ni Ali ay umalis na rin at iniwan si Criselda na hinang-hinana. Di po kami makatulog ni Ali matapos ang nangyari. Pakiramdam namin gaganti sa amin si Criselda. Pero buti na lamang po at kinabukasan ay pinaalam ni Asyong ang kaniyang nakita sa loob. Nagpunta ang mga kalalakihan doon sa bahay sa gulod. At nakita nga nila yung mga buto at ilang damit ng mga nawawalang lalaki sa baryo.
Maging ang mga itim na gamit ng pangungulam ay andun pa rin. Pero si Criselda, wala na ron. Hindi na daw nila nakita pa. Ligid naman po sa kaalaman ng lahat na kami ni Aliyah ang dahilan ng pagkatapos ng mga misteryo sa lugar. Hanggang ngayon po, Sir Gimbal, ay kwento pa rin po ang nangyari sa baryo nila. Hanggang sa mag-porcher na nga ako ay kwento-kwentuhan pa rin namin ni Aliyah yung mga karanasan namin na kami lang ang nakakaalam. Tungkol naman po kay Asyong, naging ayos naman po siya matapos ilapit sa albularyo at kasalukuyang nagpaparamdam siya sa akin. Pero tulad nga po ng plano ko, aral muna ako sa kanaang love life. Hanggang dito na lamang po, Sir Gimbal, at maraming salamat sa pakikinig. God bless po sa channel nyo and more power. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento sa ngayon. At kung bago pa lamang po kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo. At huwag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa nating mga video.